Iminumungkahi ni Justice Secretary Laila De Lima na magkaroon ng mabusising registration ng mga grupo o organisasyon sa paaralan. Kabilang na riyan ang mga fraternity at sorority. Makakatulong daw ito para tugunan ang iba't ibang uri ng karahasan sa paaralan, gaya na lang ng hazing at rambol. May report si Bam Alegre. Ang grupo nila Ton mahilig sa lakwatsa at ang kanilang hilig itinuon nila sa paglikha ng isang school organization, ang UP Travel Society. Dahil kasisilang lang ng kanilang grupo noong Marso, kailangan nilang sumailalim ngayon sa registration. Regulated yung mga students na nasa database ng school. So, ayun po siguro yung main benefits niya. Kabilang sa mga benepisyo ng isang organisasyon, pag magparehistro sila, pwede nilang gamitin yung class facilities at pwede rin nila ikabit yung pangalan ng school dun sa mismong grupo. At kapag lumampas naman sila ng class hours, pwede rin yun, basta may activity. Ang mabusising registration ng mga school organization, kabilang na mga fraternity at sorority, isa sa mga mungkahi ni Justice Secretary Laila De Lima para matuldukan na mga karahasang hatid ng hazing sa mga initiation rights. Sa konsultasyon para sa amendment ng 1995 Anti-Hazing Law o RA 8049, iginit ni De Lima na ang mga lihim na initiation rights madalas na uuwi sa pangabuso, pamamahiya at power tripping. Bukod sa hazing, nakakatulong daw ang registration para tugunan ng iba pang mga uri ng karahasan. Nito lang nakaraang linggo, nagkaroon daw ng frat war sa University of the Philippines sa Los Baños, Laguna. May konting conflict or away sa dalawang organizations and nakatulong naman yung recognition or registration because we were able to call the officers and ask them kung ano yung nangyari at we were able to do an action. Sa UPLB, matagal na raw isinasagawa ang registration ng mga organization, fraternity at sorority. Updated daw ito kada semestre. Pero sa kanilang karanasan, palihim pa rin ginagawa ng ilang grupo ang mga illegal na aktibidad katulad ng mga hazing o rambol. May mga sabihin na nating matitigas ang ulo na they do their activities underground. So, yun yung nagpapahirap sa university authorities para ma-monitor yung mga activities nila. Kaya dahil alam naman nilang hindi sila recognized, hindi sila lalo kukuha ng permit. Pero rehistrado man ang grupo o hindi, at sa labas man ng paaralan gawin ng mga paglabag, basta may reklamo at ebidensya, mananagot pa rin ang mga may sala. Meron tayong Student Disciplinary Tribunal. Ito ay isang lupon ng university na kung saan pag nag-lodge ng complaint a particular student or official, faculty, or any constituent of the university for that matter, doon sila magla-lodge ng complaint, yun ay aaksyonan ng naturang Student Disciplinary Tribunal. At ito ay binubuo ng faculty members, students, and even administrative staff. Bam Alegre, GMA News.